every morning basta may pasok, laging nababanggit yung kanyang pangalan. Kasi tulad kanina, nung tayo kumanta, sa dagat at bundok. Yan, laging ganun. Si Atty. Jimmy Bundok. Magandang araw po. Magandang araw po. May tao pala. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin. Naiintindihan po ba ninyo ang People's Congress? Gusto ko lang po itanong kung ano po ang pag-unawa ninyo sa People's Congress. Meron bang may gustong magsalita sa inyo? Sige, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon magsalita. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po, in very simple terms, kung ano ang People's Congress. Okay lang po ba? Yes. May tao po ba? Yes. May nakikinig po ba? Yes. May kinalaman ba ang People's Congress sa korupsyon na nangyayari ngayon? Yes. Papaliwanag ko po kung paano. Simulan po kasi natin sa Tagalog ng People's Congress, no? Tagalog niyan siguro, parang kongreso ng karaniwang tao o ng mamamayang Pilipino. Tama po ba? Tama. Bakit po ba kinakailangan pang sabihin People's Congress? Alam niyo po sa Article 2, Section 1 ng Constitution, ano? Sa declaration niya ng Principles and State Policies. Ang sinasabi po sa Section 1, okay, ang Pilipinas po ay isang democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tagalogin po natin, yan po ang problema sa atin, no? Pati konstitusyon natin, banyaga. Ang Pilipinas po ay demokrasya, meaning, ano po, padamihan tayo ng, kung sino ang maraming boses, yun ang masusunod. Nagbobotohan tayo, di ba? Demokrasya, malaya tayo magsalita. Tama? At ano po ba yung Republican? Ano po yung Republika? Ang Republika po, na meron tayong mga itinatalaga. No? Meron tayong ina-assign. Binoboto nga natin eh. Huwag niyo po akong bitawan ha. Kailangan po, importante alam natin kung ano yung People's Congress. Pag sinabing sovereignty resides in the people, ibig sabihin, sa atin po ang kapangyarihan. And all government authority emanates from them. Ibig sabihin, tayo po ang ugat ng kapangyarihan at tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga hinalal. Tama po ba? Okay. Ako po ay isang karaniwang tao, kaya ako ay nararapat na maging kasama sa hanay ng Kongreso ng Karaniwang Tao. Ako po ay nakilala ninyong bilang singer. Maraming salamat po. Ilang taon nyo rin po akong tinangkilik at binigyan nyo ako ng 3 times a day na pagkain. Ako po ay hindi galing sa mayamang pamilya, pero nakapagtapos po ako sa maayos na paaralan. Ako po ay nag-singer at ako po ay nag-abogado. Late na, matanda na ako nag-abogado, alang-alang sa mga prinsipyong Duterte. Pero katulad po ng marami sa inyo, ako po ay nagsisikap. Ako po ay may pangarap, hindi lang para sa akin, kundi para sa Pilipinas. Kasi baliwala po ang panandaliang ginhawa natin ngayon kung hindi po giginhawa ang ating kinabukasan. Pag-usapan natin ngayon kung bakit may People's Congress. Ang haba ng pasakali, ano? Naiinip na ba kayo? Okay. Alam niyo po, tayong lahat ay may pangarap. Gusto natin mabuhay ng tahimik. Ako po, ayoko po ng Pilipinas na araw-araw ko pong binabantayan yung mga aking itinalaga, yung aking mga inutusan na mamahala sa aking bayan. Gusto niyo po bang magpatuloy pa yung ganitong uri ng Pilipinas na sa bawat paggising nyo, may nagbabangayan sa social media, pinag-uusapan yung pera at ang mga buwis na inyong binayad. Araw-araw po natin binabantayan yung mga congressman, mga senador at pati presidente mismo. Araw-araw po natin pinag-aawayan. Yun po ba ang design ng isang democratic and republican state? Hindi po. Kaya po yan nakadesenyo na ganyan para po utusan na natin yung ating liderato para po tayo makapangarap.
sarili natin at sa pamilya natin. Kayo po ba kung may tindahan kayo, may inutos kayo doon na maging tao sa tindahan? Araw-araw, bawat oras, babantayan niyo yung pera kung tama ba yung kinukuha niya, binibenta niya sa dilata. Tama po ba yun? Eh di sana kayo na lang yung tumayo doon. Ba't pa kayo nagbayad ng tao? Tama po ba? So bakit may People's Congress? Eh meron na nga Congress eh. Ba't pa mag-People's Congress? Bakit po? Okay. Ang sagot po dyan, dahil po sa malawakang korupsyon. Tama po ba? Okay. Patapos na ako kaya gusto ko lang yung full attention nyo para po may saysay yung pagpunta natin dito, hindi yung parang nakikiisa lang tayong charot-charot lang nasa covered courts. Gusto ko po magkaroon ng saysay malalim po sa puso ninyo kung bakit tayo nandito. Kasi sayang naman ang oras natin. Diba? Sino ba naglalaba ngayon sa inyo, Nay? Wala. Sino nagluluto? Wala. Kasi nandito kayo. Diba? Kaya nga gusto natin ng kongresong maayos para hindi na tayo makapamuhay tayo ng tahimik sana. Pero eto tayo, nagpi-People's Congress. Eh, may Congress naman. Diba? Okay. Ano ngayon ang kaibahan ng korupsyon ngayon sa dating korupsyon? Nandito na po tayo sa exciting part. Sana nakikinig kayo. Ang korupsyon po ay hindi mawawala because man is corrupt. Tama po ba? We have fallen from grace and we're fighting so hard to get back into the Lord's good arms. Tama po ba? Ang korupsyon po, panahon pa ni Marcos Sr., bago pa niyan. Tama? Kaya bawat administrasyon, laban tayo ng laban sa korupsyon. Pero, madalas, hindi natin pinatatalsik ang ating liderato. Bakit? I propose an idea. Kasi po may dalawang uri ng korupsyon. Parehong mali, pero may ordinary, may extraordinary. Tama po ba? Ang korupsyon po dati, may budget na ibababa ang gobyerno. Sa GAA, no? General Appropriations Act. Tama? Yung budget na pupunta sa mga department. May maglulustay. May magbibigay sa kapamilya. Masakit po yan sa bayan, pero ordinary yan. Kasi po, kahit tayo may binigay na pambili ng suka, yung iba po talaga hindi suka yung binibili, kundi droga. Tama po ba? Pero karaniwan po yan masakit man because man is corrupt. Ang pagkakaiba po ng korupsyon ngayon na pinag-uusapan na baka litong-lito na po kayo sa walang hiyang balita na paulit-ulit. Ang kaibahan po, nasa budget level na po ang korupsyon. Ano po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninakaw na. Naintindihan niyo po ba yung diferensya? Kasi po dati pag-release, ninanakaw. Ang problema po ngayon, hindi pa nire-release, pinagparti-partihan na ng binoto nating lahat na tayong mga siraulo tayo. Aray daw. Hindi po ako, wala po to, walang campaign. Hindi po ako tumatakbo, wala akong makukuha dito. Ako po ay bumoboses para sa inyo. Kami po lahat dito bumoboses. Bakit po? Alam niyo po, hindi kami naniniwala sa ouster. Sa pagpapatanggal ng Pangulo sa mga extra-constitutional means. Kami po ay naniniwala sa konstitusyon. Nung isang araw nag-post po ako, dalawa lang naman ang choice natin eh. Baguhin na natin ang konstitusyon o sundin natin. Wala po sa gitna. Kung babaguhin na natin, pag-usapan na po natin, gumawa na tayo ng paraan. Pero hanggang yan ang konstitusyon na umiiral sa bayan natin, sundin natin. Pag nawala ang Pangulo, sinong susunod? Vice President. Alam niyo po, ito, singit lang, mga galing sa aking memory. Noong 1973 sa Chile, nagkaroon ng kudita. Winarak ang konstitusyon. Naglagay ng authoritarian rule. 17 years pong namuno yung General Pinochet. 17 years. Eh mabuti pang hayaan na natin si BBM dyan. At least in 3 years, alam natin tapos. Pag tayo ay naghunta ngayon, malay natin kung ilang dekada tatagal ang upo dyan. Tama po ba?
Kaya po kami, hindi kami advocate ng violence or ng mga overture na ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit kami kakasuhan ng inciting to sedition. Kami po ay naniniwala sa pagsunod sa konstitusyon. At pag napatunayan po na karapat dapat mag-resign ng Pangulo, aba, edi voluntary act na yun. At pag siya ay nag-resign, sino ang papalit? Tama. Konstitusyon. Tama po ba? At meron pang ibang paraan. Kami po ni Atty. Lambino at ni Atty. Bobet Torion ay magpapile po ng petition, pero susulat muna kami sa mga cabinet members na patunayan po nila na walang serious illness ang Pangulo. Bakit po? Again, we are a democratic and republican state. Ibig sabihin, ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo, tayo. Pag may sakit na po ang empleyado natin, may karapatan tayong malaman kung bakit. Kung meron nga ba, kung serious ba yung nature ng kanyang illness. Tama po ba? Ngayon, kailangan nilang sagutin, totoo po ba yung sinasabi ni Ma'am Amy? Kapatid yun eh. Yung kapatid ko po, alam po lahat ng sekreto ko. Alam po lahat ng mga naging bisyo ko. Awa ng Diyos, walang droga. Kung totoo po, sana po, o kung hindi, sana po patunayan o pabulaanan ng mga cabinet members according to Article 7, Section 12 na nakalagay po sa Konstitusyon. Nakalagay po, in case of serious illness of the President, the cabinet members in charge of national security, foreign relations, and the chief of the AFP shall inform the public of the state of his health and shall not be denied access to the President. Nakalagay po. Ibig sabihin, silang tatlo may access sa Pangulo upang malaman, to verify or to debunk kung serious ang illness. Ang drug addiction, question, ang drug addiction po ba ay serious illness? Siyempre. 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 Papayag po ba kayo, drug addict, ang magpatakbo ng tindahan nyo? Oh. Ngayon, eto po sa mga nakikinig sa Facebook, ayan na naman gagawa niyo ako ng chismis. Hindi po ako nag-i-incite, hindi ko kayo ginagalit sa Pangulo, hindi po. Kami po dito, konstitusyon lang po, sundin po natin. Ano po ang mga kailangan nating sundin? Una yung sinabi ko, democratic and republican state tayo, sa atin ang kapangyarihan. Therefore, pwede nating bawiin. Tama? Number 2, pag umalis po si BBM, kung ano pa mang dahilan, ang susunod po, sino? BP. Pangatlo, yung health po ng presidente, abay sabihin niyo po sa amin kung okay pa siya magpresidente. Eh, tumutugo yung gums. April 9, 2025, nag-speech, araw ng kagitingan. May powder, may bleeding sa gums. Pwede naman po i-deny eh. Malay niyo, Johnson's lang yun. Pero sabihin po nila sa atin, bakit po? Kasi po meron tayong karapatan sa impormasyon. At sinasabi ko po, ito, huli na po, magbababay na ako, dami pang magsasalita. Ang mga karaniwan pong pagkakamali ng gobyerno, pinalalagpas naman natin, sanay naman tayo magpaipay. Tayo yung bida, ang bida naman nagpapaapi talaga eh. Okay lang po tayo maapi pa unti-unti sa ordinary corruption. Pero extraordinary po yung nangyayari. Yung mga binabaha po, mas madami pa sa ibang mga cases of genocide sa ibang bayan. They are wiping out races by their blunder. Ano po ba ang pagkakaiba ng mga tinirga sa Germany? No? Sa Poland actually. Ano pinagkaiba ng mga tinirgas ng mga Nazi sa nilunod sa korupsyon? Wala. Wala pong pagkakaiba. Meron ba? Patay pa din eh. Sabay-sabay pa din eh. Tama po ba? Kaya in conclusion po, lilinawin ko lang po, lalo na po sa mga nakikinig dyan sa Facebook, wala po kaming gulo na hinahanap. Wala po. Wala po kaming gulo na hinahanap. Kami po ay nananawagan, sundin po natin ang konstitusyon. Lahat po ng inyong kapangyarihan ay galing sa amin. Managot po kayo sa amin. Maraming salamat po. Thank you, Atty. G. Pakinggan naman po natin ngayon